Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang eksena kung saan isang grupo ng mga kriminal ang patungo upang kunin ang white goods para sa isang transaksyon kasama ang kanilang kliyente, isang matabang lalaki. Matapos ang mahabang biyahe, humiling ang kliyente na magpahinga saglit. Ngunit, hindi alam ng mga drug dealers na ang matabang lalaki ay isa palang impormante ng pulisya. Habang nagpapahinga, agad niyang ipinadala ang kanyang lokasyon sa mga pulis, at inutusan nila ang ating pangunahing tauhan, si Lei, na ituon ang kanyang atensyon sa mga sospek. Mabilis na natukoy ni Lei ang posisyon ng kanilang allied informant at handa na siyang kumilos. Ngunit biglang may natanggap na tawag ang criminal mastermind na nagdulot ng kanyang hinala. Napagtanto niyang hindi totoo ang kanilang kliyente kaya't agad niyang sinuntok ang impormante at naglabas ng baril upang tapusin ito sa mismong lugar. Sa puntong ito, kaagad na kumilos ang mga pulis, hindi lubos maunawaan kung paano nabisto ang kanilang impormante. Sa isang iglap, pinaputukan ni Lei ang mastermind upang mailigtas ang impormante. Sunod-sunod siyang nagpaputok upang pabagsakin ang mga tauhan nito. Isa sa kanila ang nagtangkang magtago sa likod ng isang puno, ngunit kinarget siya ni Lei at pinaputukan ang puno mismo, agad siyang napatay. Sa huli, natira na lang ang criminal mastermind, ngunit ginamit niya bilang bihag ang impormante ng pulisya, tinutukan ito ng baril, at nagbantang papatayin ito. Matapos nito, nakatakas sila at biglang nawala ang signal ng pulisya. Kalaunan, dumating si Lei sa huling lokasyon kung saan natunton ang signal ng impormante. Dumating din ang kanyang team leader, si Captain Wang, kasama ang buong pangkat ng pulisya. Napansin nila na may iniwang isang fan ng impormante, nakaturo ito sa direksyon kung saan maaaring tumakas ang mga kriminal. Tinanong ni Captain Wang ang isang bantay gubat kung may posibilidad na nagtatago ang mga kriminal sa ilalim ng isang water pond. Ngunit ayon sa bantay gubat, maliit ang posibilidad na may nagtatago roon, dahil halos taon-taon, may mga bangkay na nanguhukay mula sa lawa. Dahil sa mga nakakatakot na kwento, iniiwasan ito ng mga lokal na residente at hayop, at tinatawag nila itong man-eating pond. Bagamat hindi lubos na naniniwala sa mga pamahiin, hindi rin nila maaaring balewalain ang babala ng bantay gubat. Gayunpaman, ipinaalam nila sa kanya na kailangan nilang siyasatin ang lawa bilang bahagi ng kanilang operasyon. Sinabi rin nila na hindi siya pinipilit sumama at maaari siyang umalis kung gusto niya. Napagtanto ng bantay gubat na hindi niya mapipigilan ang mga pulis, kaya tuluyan na siyang umalis. Matapos maglakad ng kaunti, tuluyang umalis ang matandang lalaki. Habang naglalakad, biglang nakakita si Lei ng kakaibang imahe sa kanyang isipan. Nang tanungin siya ng kanyang mga kasama kung ayos lang siya, iniisip niyang baka may pumasok lang na dumi sa kanyang mata. Paglipas ng ilang sandali, natuklasan nila ang isang lagusan sa likod ng isang waterfall. Inutusan ni Captain Wang ang lahat na magdala lamang ng pinakamagaang gamit bago magpatuloy. Habang lumalalim sila sa kuweba, natagpuan nila ang isang tuyong bangkay sa gilid ng daanan. Sa kanilang pagsusuri, napansin nilang nakaposisyon ang mga kamay nito na tila nagdarasal. Gayunpaman, hindi sila makahanap ng ibang daan, biglang inalis ni Lei ang kanyang salamin at laking gulat niya nang biglang lumiwanag ang kuweba, lumitaw ang maraming hugis mukha sa mga dingding. Kumislap ang kanyang mga mata, at nagsimulang magbitak ang lupa. Sa harapan mismo ni Lei, lumitaw ang isang demon fest. Habang hindi pa rin lubos na nauunawaan ng kanyang mga kasamahan ang nangyayari, lumapit siya rito at dahan-daang hinipo ito. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang kamay sa mata ng estatwa, bigla nitong niyanig ang buong kuweba. Isang pinto ang bumukas, sa loob nito ay ang warehouse ng mga kriminal. Ngunit nang tingnan nila ang loob, laking gulat nilang wala ni isang laman ang mga kahon. Bigla namang sumugod palabas ang informant, takot na takot, at sinabing kailangan nilang tumakas dahil may halimaw sa loob. Sumunod ding tumakbo palabas ang mastermind, itinapon ang kanyang baril, at nakiusap na hulihin na lang siya basta't mailigtas siya sa lugar na iyon. Bago pa man nila maunawaan ang sitwasyon, biglang nagsara ang pinto. Galit na sinisi ng matabang lalaki ang mastermind sa pagpili ng cursed na lugar na ito para pagtaguan ng mga produkto. Tinanong siya ni Captain Wang kung may iba pang daanan palabas, ngunit nang inig ang kanyang boses habang sinasabing wala, lahat sila'y mamamatay dito dahil sa mabagsik na halimaw sa loob. Nagdesisyon si Captain Wang na pumasok upang siyasatin ang sitwasyon. Subalit tumanggi ang matabang lalaki, sinasabing hindi na siya babalik doon. Ngunit dahil siya ang may pinakamaraming alam tungkol sa loob ng kuweba, pinilit siya ni Captain Wang na sumama. Bukod dito, trabaho nila ito kaya't hindi dapat niya kalimutan ang kanyang responsibilidad.
Binigyan siya ni Lei ng baril para sa sariling depensa bago sila nagpatuloy. Sa kanilang pagpasok, narating nila ang pangalawang lagusan. Binuksan ito ng mastermind at iginiit na gawin nila ang lahat para mailigtas siya. Pinayuhan sila ni Captain Wang na manatiling alerto. Habang naglalakad, tinanong ni Lei ang matabang lalaki kung bakit hindi siya natakot kahit may nakatutok na baril sa kanyang ulo sa kagubatan, ngunit ngayon ay takot na takot siya. Sagot nito, sa tao, pwedeng makipag-usap at makipagnegosasyon. Pero sa halimaw, wala kang laban, biglang sumugod ang halimaw at walang kahirap-hirap na sinunggaban ang dalawang sundalo, nilapas sila sa harap mismo ng buong grupo. Sinubukan nilang pagbabarilin ito gamit ang lahat ng kanilang firepower, ngunit tila wala itong epekto. Lumapit si Lei at isa pang kasamahan upang tingnan kung ano ang nangyari sa mga katawan ng kasamahan nila, wala na ang halimaw, ngunit bigla itong lumitaw muli at mabilis na gumapang sa mga stone pillars. Inatake nito si Lei, pero nagawa niyang ihagis ang kanyang baril at sabay silang bumagsak. Sa halip na tumakbo, walang magawa ang kasamahan niyang nasa likod kundi walang tigil na magpaputok hanggang sa mahuli siya ng halimaw at lamunin. Agad na dinampot ni Lei ang kanyang baril at binaril ang halimaw, ngunit hindi ito nasaktan. Dahil dito, tinutok niya ang baril sa ulo nito at walang tigil na nagpaputok sa iisang bahagi. Sa wakas, nagawang batasin ni Lei ang ulo ng halimaw, dahilan upang ito'y matuno at maging maliliit na itim na beads. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, nagsimulang gamulong ang mga itim na beads patungo sa isang direksyon. Sa isang iglap, 12-dosenang hanggang daan-daang mga halimaw ang biglang lumitaw at mabilis na sumugod sa kanila. Wala nang ibang magawa ang pangkat kundi umatras habang pilit na lumalayo sa monster horde. Sa kanilang pagtakbo, nakarating sila sa isang wooden bridge. Si Lei, bilang nasa hulihan, ay matalinong binaril ang isang bahagi ng tulay upang ito'y bumagsak at maputol ang daan ng mga halimaw. Ngunit hindi doon natapos ang panganib, mabilis na umakyat ang mga halimaw sa dingding ng kuweba upang sundan sila. Isa sa mga ito ang gumapang sa ilalim ng tulay at hinawakan ang binti ng matabang lalaki. Mabilis na sinunggaban ito ni Lei at binaril ang halimaw upang mapalaya siya. Nang muntik nang abutan ng mga halimaw si Lei, agad na nagbigay ng covering fire si Captain Wang mula sa ibaba. Napilitan si Lei na putulin ang buong tulay at itinapon ang matabang lalaki upang mahawakan ang lubid ng tulay at makababa. Pareho silang bumaba gamit ang lubid at bago pa sila bumagsak sa mga bato, nahawakan ni Lei ang matabang lalaki at natulungang ligtas na makababa. Sa kabila nito, napapalibutan na sila ng mga halimaw. Biglang may nagniningning na tore sa malayo, at mula sa isang pinto ay lumabas ang forest guard. Napangisi ito at sinabing binalaan ko na kayo, pero hindi kayo nakinig. Laking gulat ng mastermind nang makilala ang matandang lalaki, siya ang nagmungkahi na dito itago ang mga produkto at siyang nagbunyag na ang matabang lalaki ay isang impormante. Ayon sa matanda, balak niyang dalhin ang mga drug dealers sa kuweba upang mamatay sila sa mga halimaw, isang paraan upang linisin ang mga salot sa lipunan. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ni Captain Wang at ng kanyang pangkat, napasok nila ang trap na ito. Tinanong ni Captain Wang kung sino talaga siya, ngunit ngumiti lamang ang matanda at sinabing, hindi ko na matandaan. Kasunod nito, bumuga siya ng usok mula sa kanyang bibig. Mula rito, naglabasan ang maraming haligi ng usok, unti-unting bumabalot sa buong paligid. Biglang nagbago ng anyo ang matanda, isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang sorcerer. Sinabi niyang wala pang nabubuhay na nakakakita sa kanyang tunay na anyo. Kasabay nito, inutusan niya ang mga halimaw na umatake. Ngunit laking gulat ng lahat nang sa isang iglap, isang halimaw ang natamba, naputol sa isang mabilis na pag-atake mula kay Lei. Kumislap muli ang kanyang mga mata, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang kakaibang kutsilyo. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya upang tapusin ang mga halimaw at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Dahil dito, unti-unting napuno ng takot ang mga halimaw at nag-umpisang umurong. Nagulat ang sorcerer, hindi siya makapaniwala na may koneksyon si Lei kay Wuan. Nang tanungin ni Lei kung sino si Wuan, ipinaliwanag ng sorcerer na siya ang tunay na may-ari ng kutsilyong hawak niya. Gayunpaman, iginiit ng sorcerer na hindi ito mahalaga, dahil wala ni isa sa kanila ang makakalabas ng buhay. Bigla niyang itinataas ang kanyang mga kamay at bumuo ng dalawang naglalakihang water columns upang lunurin sila. Ngunit bago pa man lumusab ang tubig, agad itong nabasag ng isang mahiwagang barrier. Kasabay nito, isang lalaki ang biglang bumagsak mula sa kisame ng kuweba.
Nanlaki ang mga mata ng sorcerer nang makilala kung sino ito, si Wumayan. Ngumiti ito ng malamig at sinabing napakatapang ng matandang magsalita ng kanyang tunay na pangalan. Matapos lumapag, nagbigay ng dalawang pagpipilian si Wuan sa sorcerer, suicide o execution. Ngunit sa halip na sumuko, iginiit ng sorcerer na matagal na niyang pinaghahandaan ito sa pamamagitan ng kanyang cultivation at agad niyang pinalutang ang napakalalaking stone pillars. Sa kasagsagan ng kaguluhan, nahulog ang mastermind mula sa mataas na lugar at agad na namatay. Samantala, sina Captain Wang at ang matabang lalaki ay napilitang umangat sa ere dahil sa kapangyarihan ng sorcerer. Ngunit isang kumpas lamang ng kamay ni Wumayan, at agad na naglaho ang mga batong lumulutang. Dahan-daang lumapit si Wumayan sa sorcerer, sa isang hakbang lamang, naiwasan niya ang atake nito, tinabig ang hawak nitong staff, at agad na itinutok ang baril sa kanyang ulo. Takot na takot ang sorcerer at nagsimulang magmakaawa, inamin ang kanyang dating kasalanan, ang pagnanakaw ng Wumayan's elixir. Ngunit hindi madaling makalimot si Wumayan sa kanyang mga atraso. Kaya naman, iminungkahi ng sorcerer ang isa pang kasunduan, sinabi niyang hindi lang siya ang nakinabang sa elixir, dahil ibinahagi niya ang kalahati nito sa iba. Dagdag pa niya, kung papatayin siya ni Wumayan ngayon, hindi na niya malalaman kung sino ang tumanggap ng natitirang bahagi ng elixir. Dahil dito, binigyan siya ni Wumayan ng isang pagkakataong magsabi ng totoo. Sinong pinaghatian niya ng elixir, nanginginig na sagot ng sorcerer, ang kanyang sariling pamangkin. Dahan-daang lumapit si Wumayan kay Lei at sinabing, kunin mo ang baril at tapusin mo siya. Nagimbal ang sorcerer, galit na sinumbatan niya si Wumayan na sumire sa kanyang pangako. Ngunit kalmado itong sumagot, hindi ko sinabing ako ang papatay sa'yo. Sinabi ko lang na hindi kita papatayin. Sa isang iglap, biglang sumugod ang sorcerer. Agad niyang inagaw ang kutsilyo ni Lei at mabilis na sinaksak ang binti ni Captain Wang. Kasabay nito, ginamit niya itong bihag at itinutok ang kutsilyo sa kanyang leeg, nagbabanta sa buhay nito habang nakatingin kay Wumayan. Ngunit tinanong ni Wumayan ang sorcerer kung natatandaan ba niya kung kaninong kutsilyo ang hawak niya. Sa isang iglap, tinulak siya palayo, at inabot ang baril kay Lei upang tapusin ang trabaho. Bagaman sandaling nag-alinlangan si Lei, biglang lumaban ang lalaki, dahilan upang mapilitan siyang kalabitin ang gatilyo. Matapos ito, lumapit si Wumayan, kinuha ang kutsilyo, at winasak ang tore na itinayo ng sorcerer. Sa pagbagsak ng tore, laking gulat ng lahat nang makita nilang hawak ni Wumayan ang isang gintong bungo. Bigla namang lumipad palabas ang masasamang enerhiya mula sa katawan ng sorcerer at pumasok sa katawan ni Lei, dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang isang eroplano na paparating upang sunduin sila. Nang magising siya sandali, nakita niya ang matabang lalaki na pasan siya palabas ng kuweba. Sa kanyang panaginip, may nakita siyang isang pangitain tungkol sa kanyang nakaraan, na tila siya ay naselyuhan noon. Nang tuluyan siyang magising, natagpuan niya ang sarili sa isang kama ng ospital. Sa kanyang tabi, may isang kutsilyo, dinampot niya ito at lumakad-lakad. Sa kanyang pagdalugad, may narinig siyang paparating, kaya't hinanda niya ang kanyang kutsilyo. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang ito lamang ang matabang lalaki, na tila may hinahanap. Sinabi nito kay Lei na kalmayan ang sarili at inihayag na 3 araw na siyang walang malay. Nang tinangka niyang buksan ang pinto, sinabi ng matabang lalaki na sinubukan na rin niya itong buksan sa loob ng 3 araw ngunit bigo siya. Biglang bumukas ang pinto, kaya't nagtago silang dalawa. Mabilis na sumugod si Lei upang atakehin ang taong pumasok, ngunit nagulat siya nang madaling maaga ng babae ang kanyang kutsilyo at agad na umatake pabalik. Nang mabilis na humablat si Lei ng isang kurtina upang takpan ang paningin ng babae, walang kahirap-hirap niya itong pinutol sa kalahati. Habang nagmamasid, sinite siya ng babae, na nagngangalang Beau, at sinabing, para sa isang Special Forces soldier, hindi mo man lang mahawakan ng tama ang kutsilyo. Lumapit ang isang lalaki at hiniling kay Beau na huwag maging masyadong agresibo at isauli ang espada. Ang lalaking ito ay si Wan Ming, ipinaliwanag niya na sila ay pinapanatili lamang doon para sa health check, at ngayong wala namang naging problema, gusto na nilang umalis. Ngunit iginiit ni Beau na ang MDO Bureau ay hindi isang lugar na basta na lang napapasok at nalalabas. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Wan Ming na sumunod sa kanya dahil hinihintay sila ng Bureau Chief. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya na ang MDO Bureau ay may tungkuling hawakan ang mga kaso na hindi kayang lutasin ng karaniwang tao,
tulad ng insidente sa lawa na kanilang naranasan kamakailan. Dinala sila ni Wan Ming sa isang villa sa bundok at diretsong pinapasok sa silid ng bureau chief. Habang nagmamasid, napansin ng matabang lalaki ang isang chef at inakala niyang isang napaka-impluwensyang tao ang bureau chief upang magkaroon ng sarili niyang tagapagluto. Ngunit agad siyang itinama ni Wan Ming, ipinaliwanag na ang lalaking iyon ay si Gaang, ang tunay nilang bureau chief. Inanyayahan sila ni Gaang na kumain at saka ipinaalam na silang dalawa ay magiging investigation officers ng MDO Bureau. Gusto ni Wan Ming na italaga sila sa kanyang department isa, dahil palagi raw kinukuha ng department dalawa ang mahuhusay na tauhan. Ngunit agad siyang tinanong ng bureau chief kung bakit siya nagmamadali, gayong hindi pa man sila nakakapirma ng kontrata. Tumanggi agad ang matabang lalaki, sinasabing wala siyang talento sa ganitong trabaho. Samantalang si Lei naman ay naniniwalang mas bagay siya sa pagiging sundalo. Hindi naman sila pinilit ng bureau chief, dahil ayon sa kanya, ang trabahong ito ay nangangailangan ng parehong pagnanais mula sa magkabilang panig. Ngunit dito niya ibinunyag ang isang nakakagulat na impormasyon, hindi na sila makakabalik sa kanilang orihinal na unit, dahil nilagdaan na ang kanilang military transfer papers. Bagaman hindi nila ito personal na pinirmahan, malinaw na wala na silang ibang pagpipilian. Napabuntong hininga ang matabang lalaki at sinabing, mukhang mulat sa pool, sinarahan na niya ang lahat ng daan natin pabalik. Dahil wala na silang ibang mapagpipilian kundi ang maging police officers o security guards, napagpasyahan nilang tanggapin na lang ang alok. Nang tinanong ng matabang lalaki kung gaano kahirap ang trabaho, sinabi ng bureau chief na bagaman ito ay hamon, 10 beses na mas maganda ang benepisyo kaysa sa dati nilang trabaho. Dahil dito, tuluyan na nilang tinanggap ang alok, matapos ito, dinala sila ni Wan Ming sa kanyang departamento. Ayon sa kanilang kontrata, ang trabahong ito ay panghabang buhay, walang eksaktong petsa ng pagtatapos. Dinala sila sa ilalim ng villa, kung saan naroon ang kanilang massive underground base, ang kanilang bagong opisina. Pagpasok nila, nakita nila ang isang lalaking abala sa pagkukumpuni ng sirang Cub-8, si Pujun, na kilalang mahilig makasira ng kung ano-ano. Nang tanungin ni Wan Ming kung nasaan ang iba, ipinaalam ni Pujun na lahat sila ay hiniram ng Department 2. Nagpantang ang tenga ni Wan Ming, nagalit siya dahil palagi na lang kinukuha ng kabilang departamento ang kanyang mga tauhan ng walang palem. Maya-maya, dumating si Biu at sinabing kailangang kuhanin ni Wan Ming ang mga kagamitan para sa kanilang bagong tauhan bago magtapos ang araw. Dinala sila ni Biu upang makilala ang pinuno ng kanyang departamento, si Mr. Yu, na nagbigay sa kanila ng bracelet, isang bagay na tiyak na magiging mahalaga sa kanilang mga bagong tungkulin. Ang mga bracelet na natanggap nila ay hindi lang simpleng accessories, ito ay nagsisilbing access pass sa bureau, communication device, at locator. Higit sa lahat, may kakayahan itong matukoy ang life status ng may suot nito, kaya't malalaman agad ng bureau kung nasa panganib ang isang agent. Pagkatapos, dinala ni Biu ang kanilang mga kagamitan, kabilang ang isang baril at isang batuta. Ipinahayag niya na magkakaroon sila ng 3 buwan na probation period bago nila kunin ang pagsusulit upang maging opisyal na empleyado ng bureau. Siya rin ang magiging supervisor nilang dalawa, samantala, muling nagkita sina Bureau Chief Gaang at Wumayan. Sinabi ni Gaang na iniwan niya ang mata ni Lei para kay Wumayan. Nang tanungin ni Wumayan kung bakit isinama rin ang matabang lalaki, sagot ng Bureau Chief, may sarili akong mata pagdating sa talento. Ibinunyag din ng Bureau Chief na nasipsip ni Lei ang kapangyarihan ng matandang wizard, kaya't maaaring magkaroon ito ng epekto sa kanya sa hinaharap. Ngunit nanatili si Wumayan na kalmado, sinasabing kakayanin niyang harapin ang anumang problema na lilito. Ipinakita rin ni Wumayan ang 2 larawan ng totems na kanyang nakuha. Sinabi ng Bureau Chief na ang mga ito ay pag-aari ng 2 kahariang nawala sa disyerto ilang siglo na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, dinala ni Biu sina Lei at ang matabang lalaki sa library ng bureau at inutusan silang magbasa ng maraming libro dahil magkakaroon ng pagsusulit. Nagtangka ang matabang lalaki na day-in ito at sinabing, pwede bang si Lei na lang ang magbasa para sa akin at ipasulat ko na lang ang sagot. Ngunit nalaman niyang hindi rin ito magiging madali, dahil hindi man lang nakatapos ng pag-aaral si Lei bago siya sumali sa army. Kaya't maaaring hindi rin niya maintindihan ang karamihan sa mga libro. Ipinaliwanag ni Biu na ang pagbabasa ay makakatulong upang mas mabilis silang makibagay sa kanilang bagong trabaho. May 6 na pangunahing departamento sa MDO Bureau, Department 1 General Investigation, dati itong pinakamalaking departamento,
ngunit bumagsak ang awtoridad nito matapos ang isang trader incident, isang matinding pagtataksil. Simula noon, bumaba ang impluwensya ng Department 1, at ngayon ang Department 2 na ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa Bureau. Department 2 Core Investigation Team, ang puso ng Bureau sa kasalukuyan. Dahil sa kanilang mataas na case-solving rate, sila ngayon ang nangungunang departamento. Department 3 International Operations, laging nasa ibang bansa at bihirang makita sa Bureau. Department 4 Survey at Fieldwork, responsable sa pagkalap ng on-ground data at pagsusuri ng mga lokasyon. Department 5 Intelligence at Equipment, nangangalap ng impormasyon at nagbibigay ng equipment sa lahat ng departamento. Department 6 Special Operations, gumagawa ng mga misyon na hindi kayang tapusin ng Department 5. Huwag na huwag ninyong papagalitin ang pinuno ng Department 6, babala ni Bew. Pagpasok nila sa isang bahagi ng Bureau, nakita nila ang isang grupo ng mga tauhan mula sa Department 2. Sa gitna ng grupo ay ang pinuno ng Department 2, si Director Kiyu. Tila nagtataka si Wan Ming kung bakit naroroon ang mga tauhan ng Department 2. Ipinaliwanag ni Bew na sa kasong ito, gusto ng Bureau Chief na magtrabaho ng magkasama ang Department 1 at Department 2. Ngunit isang malaking problema ito, hindi magkasundo ang mga pinuno ng dalawang departamento. Nang makita ni Director Kiyo si Wan Ming, nagkomento ito na, normal lang na hiramin ko ang mga tauhan mo, lalo na't halos wala namang kaso na nasolusyonan ang Department 1 nitong nakaraang taon. Dahil sa dating pagtataksil sa Bureau, lalong bumaba ang impluwensya ng Department 1. Nagpatuloy pa si Director Kiyo, nagbabala kay Wan Ming na mas mabuti pang magbitiw na lang ito sa pwesto. Ngayon na Department 2 na ang pinaka-pinagkakatiwala ang grupo sa Bureau, marami ang nagsasabi na kapag nagretiro ang Bureau Chief, si Director Kiyo ang susunod na magiging Bureau Chief. Habang nag-uusap ang dalawa, bumulong ang matabang lalaki kay Lei, mukhang mas maigi pang iwasan na lang natin ang kasong ito. Nang pinayuhan ni Wan Ming si Director Kiyo na lumayo upang maiwasan ang mga chismis na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang tauhan bilang isang pinuno, nagpaalam ang huli. Bago sila umalis, ipinaalam ng Bureau Chief na ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay ang imbestigahan ang isang sinaunang guho sa ilalim ng disyerto. Ayon sa naunang pagsisiyasat, ang guhong ito ay may koneksyon sa isang alamat na sinaunang kaharian. Isang archaeological team na binubuo ng 5 tao ang unang pumasok sa guho, ngunit hindi na sila nakabalik. Sumunod, isang rescue team ang ipinadala, ngunit ganon din ang nangyari, wala ni isa sa kanila ang lumabas. Dahil dito, ipinadala ang MDO Bureau upang hawakan ang kaso. Dahil pangunahing misyon nila ang iligtas ang mga taong na-trap sa ilalim ng guho, kailangan nilang kumilos ng mabilis bago tuluyang maubusan ng supply ang mga naroroon. Nagbabala si Wan Ming kay Director Kiyo na huwag subukang utusan ang kanyang mga tauhan. Samantala, tinanong ni Lei at ng matabang lalaki si Puan kung bakit tila may matinding alitan ang dalawang pinuno ng departamento. Subalit takot si Puan sa matataas na lugar, kaya't hindi niya nasagot ang tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa lokasyon ng misyon. Pagkalapag, inutusan ni Director Kiyo ang kanyang mga tauhan na maayos na pumila bago magsimulang kumilos. Nang makaharap nila ang taong namamahala sa lugar, agad niyang hiniling na panatilihing malayo ang ibang tao upang maiwasan ang anumang sagabal sa kanilang operasyon. Bilang tugma sa kanyang ugali, lumapit si Wan Ming upang makipagkamay at bumati. Sa hindi kalayuan, maingat na pinagmamasdan ni Wu Mayan ang sitwasyon. Matapos pag-aralan ng impormasyong iniwan ng archaeological team, nagkaroon sila ng pangkalahatang ideya tungkol sa estruktura ng guho. Ipinag-utos ni Director Kiyo kay Bew na panatilihing maayos ang sitwasyon sa ibabaw at tiyaking walang makikialam sa kanyang operasyon. Dagdag pa niya, kung hindi pa siya bumalik pagsapit ng umaga, si Wan Ming ang mangganguna sa natitirang tauhan. Tinawag din ni Wan Ming si Bew upang ayusin ang signal coverage, upang matiyak na hindi sila tuluyang mawawala kung sakaling matrap sila sa ilalim. Kinagabihan, nagtanong ang matabang lalaki kay Lei kung bakit wala pa ring balita mula sa mga tauhan ng Department 2. Sagot ni Lei, hindi dapat mag-alala ang isang tulad niyang duwag, dahil hindi naman pipitsugin si Director Kiyo, tiyak na may kakayahan itong resolbahin ang sitwasyon. Ipinunto ng matabang lalaki na marami na silang napagdaan ng sitwasyong buhay at kamatayan, ngunit napaisip siya kung ganito na ba talaga ang magiging buhay nila mula ngayon. Gayunpaman, wala rin namang silbi ang masyadong pag-iisip, kaya't napagdesisyonan nilang maagang matulog. Hating gabi nang biglang may nakita si Lei,
isang kawan ng mga kambing na dahan-daang dumadaan sa di kalayuan. Dahil sa pagtataka, sinundan niya ang isa sa mga ito. Napansin ng matabang lalaki ang kanyang pag-alis, kaya't mabilis niyang kinuha ang kanyang balabal at sinundan siya. Sa di kalayuan, nakita rin ni Bew ang dalawa at napansin niyang umalis sila sa kanilang tent. Mabilis na nahabol ng matabang lalaki si Lei at tinanong kung anong ginagawa niya sa disyerto sa kalagitnaan ng gabi. Nang sagutin siya ni Lei tungkol sa kambing, hindi siya naniwala. Ano ka ba, wala namang mga kambing sa disyerto, sagot ng matabang lalaki. Napakunot noo si Lei at sinubukang hanapin ang hayop, ngunit wala na ito. Nagduda siyang baka guni-guni lang ang nakita niya. Habang nag-aalangan kung babalik na sila sa kampo, bigla silang nahulog sa buhangin. Sinubukan ni Lei na kapitan ang nakalitaw na bato, ngunit agad itong gumuho, dahilan upang tuluyan siyang bumagsak pababa. Sa kanyang paglagapak, himalang nakaiwas siya sa mga bumabagsak na bato. Nang tumayo siya, napansin niyang may balangkas ng isang kambing sa lupa. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo papunta sa matabang lalaki upang gisingin ito. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi ito nagising, hinampas ng malakas ni Lei ang matabang lalaki upang magising ito. Pagdilat ng kanyang mata, agad na nagtanong ang matabang lalaki kung kaya bang umakyat ni Lei pabalik sa itaas. Ngunit wala itong magawa, sobrang luma at marupok na ang paligid, at hindi kayang suportahan ng mga bato ang kanyang timbang. Sinubukan ng matabang lalaki na tumawag ng saklolo gamit ang kanilang communication device, ngunit wala itong signal. Dahil dito, napilitan silang isuko ang ideya ng pagtawag ng tulong. Biglang napansin ni Lei ang isang nilalang na nakatayo sa ulo ng matabang lalaki. Agad niyang itinutok ang kanyang baril dito at sinabing, huwag kang gumalaw. Nagulat ang matabang lalaki at tinanong kung ano ang tinitingnan ni Lei. Dahil hindi niya nakikita ang nilalang, pinakiusapan niya si Lei na huwag magpaputok. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang lumundag ang nilalang, gumapang sa katawan ni Lei, at kinagat ang kanyang kamay. Sa isang iglap, inagaw ng nilalang ang baril ni Lei at itinapat ito sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Lei na hindi alam ng nilalang kung paano gamitin ang baril, kaya't senyales niyang itinuro sa matabang lalaki na magtago sa likod ng isang bato. Biglang may lumipad na patpat mula sa itaas at tinamaan ang nilalang, dahilan upang mahulog nito ang baril. Sa kasawiang palad, pumutok ito ng ilang beses bago tumakbo ang nilalang papasok sa isang makipot na lagusan. Maya-maya, lumitaw si Bew at sinabing siya ang naatasang magbantay sa kanila. Dahil sa nakita niyang maliit na lagusan, nagpasya siyang gumapang upang alamin kung saan ito patungo. Habang gumagapang, napansin ni Bew na kakaiba ang mga stone pillars sa paligid, hindi ito normal. Napagtanto niyang ito ang tinatawag na Dovi, isang alay mula sa isang hari patungo sa isang sinaunang kaharian. Ngunit ang hari ng kahariang ito ay isang tagasunod ng isang masamang relihiyon, na nagdulot ng isang banal na sumpa. Dahil dito, ang buong kaharian ay nalibing sa ilalim ng disyerto. Dahil dito, naisip ni Bew, ito marahil ang eksaktong lokasyon ng nawala nilang kaharian. Upang masuri ito, gumamit siya ng isang 3D model upang makita ang estruktura ng paligid. Ngunit imbes na magtuon ng pansin sa mga sinaunang estruktura, nais ng matabang lalaki na makahanap muna ng daan palabas. Pinayuhan siya ni Lei na huwag magmadali, tiyak na magpapadala si Wan Ming ng tauhan upang hanapin sila. Biglang may napansin si Bew at inutusan ng matabang lalaki na huwag hahawakan ng anuman. Ngunit huli na, napindot na niya ang isang pindutan sa isang haligi. Biglang nayanig ang kisame, at nagsimulang bumagsak ang mga bato. Mabilis na tumakbo si Lei at itinulak sila palayo upang mailigtas sila mula sa gumuhong bato. Kinabukasan, nagpunta si Wan Ming sa kanilang tent upang hanapin sina Lei at ang matabang lalaki, ngunit wala na sila. Maging si Bew ay nawawala rin, dahil dito, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na magsagawa ng isang agarang investigasyon sa paligid. Samantala, ligtas pa rin sina Lei, ang matabang lalaki, at Bew sa ilalim ng guho. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Bew kung bakit pinayagan ng Bureau Chief na sumali ang dalawa sa misyong ito, gayong hindi pa nila naabot ang antas ng isang regular investigator. Naasar siya at tinawag silang, mga pasaway, habang nag-aaway ang dalawa, napagtanto ni Lei ang isang mas malaking problema, kung mananatili lang sila doon ng walang ginagawa, maaari silang maubusan ng oxygen. Dahil dito, inutusan niya ang matabang lalaki na tumulong sa paggalaw ng mga stone pillars. Bagaman natakot ang matabang lalaki na baka makalikha sila ng panibagong problema,
Wala silang ibang magagawa, mamamatay sila kung hindi sila kikilos. Habang iniusog nila ang isang stone pillar, natuklasan nila ang isang pull cord sa ilalim nito. Alam nilang maaaring mapanganib ito, ngunit isinugol ni Lei ang pagkakataon at hinayla ito. Biglang bumukas ang isang daan sa ilalim ng lupa, napansin ni Lei na nagsisimula ng mag-collapse ang paligid, kaya agad niyang inutusan ang dalawa na tumalon pababa muna. Hawak pa rin niya ang pull cord upang panatilihing bukas ang daan, ngunit sa huli, tumalon din siya pababa. Pagdating sa ibaba, muling nakita ni Lei ang nilalang mula kagabi, ngunit sa isang iglap, naglaho ito. Sinundan nilang tatlo ang isang makipot na daanan hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking silid, ito ay tuwid na daan patungo sa libingan ng hari. Habang iniinspeksyon nila ang paligid, inutusan ni Byo sina Lei at ang matabang lalaki na buksan ang kabaong. Sinubukan nilang itulak ito, ngunit masyado itong mabigat. Lumapit si Byo upang suriin ito at napansin niyang ito ay gawa sa bronze. Ayon sa paniniwala ng mga sinaunang tao, kung ang isang tao ay inilibing sa bronze coffin, hindi kailanman makakatawid ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Dahil dito, napagtanto ni Byo na marahil ang hari ay biktima ng isang kasinungalingan at sinadyang ikulong dito. Dahil wala silang kagamitan upang buksan ito, iminungkahi ni Byo na kailangan nila ng espesyal na gamit. Ngunit inilabas ni Lei ang kanyang kutsilyo at sinabing susubukan niyang buksan ito gamit iyon. Bagaman may pag-aalinlangan si Byo, pinayagan niyang subukan ito ni Lei. Sa sorpresa ng lahat, nagawa niyang buksan ang takip ng kabaong. Sa loob nito, natagpuan nila ang isang bangkay na nakabalot sa tela. Nang maingat itong tingnan ni Byo, napagtanto niyang hindi ito ang hari. Ang mukha ng bangkay ay hindi tugma sa mga anyo ng mga taong mula sa sinaunang kahariang ito. Samantala, nang pakialaman ng matabang lalaki ang loob ng kabaong, bigla siyang nahulog sa isang lihim na lagusan. Sa pag-aalala, tinanong siya ni Lei at Byo kung ano ang nasa ibaba. Sagot niya, madilim dito, pero may mga kakaibang pinta sa dingding. Dahil sa matinding kuryosidad, nagpa siya si Byo na bumaba upang siyasatin ito mismo. Hindi nila namalayan na sa hindi kalayuan, patuloy silang minamatyagan ng misteryosong nilalang. Sa kabilang banda, nagsisimula ng mag-alala si Wan Ming sa pagkawala ng tatlo. Dahil dito, agad siyang tumawag sa Section 5 Chief upang iulat na wala pa ring balita mula kay Director Kyo at sa nawawalang grupo ni Lei. Habang nakaupo si Wumayan, narinig niya ang pag-uusap ni Section 5 Chief at Wan Ming. Nang sabihin ng Section 5 Chief na iuulat niya ang sitwasyon sa Bureau Chief, agad na kumilos si Wumayan. Samantala, nakarating na ang grupo ni Lei sa mismong libingan ng hari. Napansin nila ang mga sinaunang pagpipinta sa dingding, na tila nagsasalaysay ng isang trahedya. Ayon sa kwento, may isang prinsesa ang haring ito, at ito ang kanyang pinakamamahal na anak. Nagkaroon ng pag-iibigan ang prinsesa at isang binata mula sa kalapit na kaharian. Bagamat labag sa loob ng hari, pinakasal niya ang kanyang anak sa binata. Ngunit makalipas lamang ang maikling panahon, pinatay ng pamilya ng asawa ang prinsesa. Pagkatapos nito, pinangunahan ng pamilya ng kanyang asawa ang isang hukbo upang salakayin ang kanyang kaharian. Sa desperasyon, gumamit ang hari ng ipinagbabawal na mahika upang lumikha ng isang itim na buhawi, dahilan upang siya at ang kanyang mga kaaway ay mamatay ng sabay. Napagtanto nila na ang kabaong na nasa harapan nila ang totoong libingan ng hari, habang ang kabaong sa itaas ay para sa taong pumatay sa prinsesa. Sa matinding galit ng hari, ipinalibing niya ang taong iyon sa isang bronze coffin, upang hindi kailanman makalaya ang kanyang kaluluwa. Habang pinag-aaralan ang mga pagpipinta, napansin nilang palaging may asol na balat ang hari maliban sa isang larawan, ang eksena kung saan may hawak siyang isang lampara at nakayuko. Napagtanto nila na ang pagiging asol ng hari ay dulot ng relihiyong kanyang sinasamba, at sa eksenang hawak niya ang lampara, mukhang pansamantala siyang nakawala rito. Bigla nilang napansin na lumitaw ang isang lampara sa kabaong ng hari, kahit na wala ito roon kanina. Sa kaparehong pagpipinta, nawala ang lampara sa kamay ng hari. Nang handa ng kumilos si Lei, bigla siyang nawalan ng malay. Habang nakahandusay, nakita niya ang asol na usok na lumabas mula sa lampara. Mula rito, biglang nabuo ang imahe ng hari, buo ang galit niya at nais niyang maghayganti para sa kanyang anak. Mabilis na pinaputukan ni Lei at ng matabang lalaki ang hari, ngunit walang epekto ang kanilang mga bala. Dahil dito, sumugod si Byo at pinalo ang hari gamit ang kanyang batuta, dahilan upang ito'y lumipad palayo.
Ngunit bago pa nila maisip na tapos na ang laban, biglang sinaksak ng hari si Byu. Kasunod nito, sinugatan niya ang leeg ng matabang lalaki at nagpatuloy sa laban kay Lei. Gamit ang kanyang kutsilyo, iniwasan ni Lei ang mga atake ng hari at sinubukang lumibot sa kanyang likuran upang umatake. Gayunpaman, kahit anong saksak ang gawin niya, tila walang epekto ang kanyang mga palo. Samantala, sina Byu at ang matabang lalaki ay ligtas na pala dahil natagpuan sila ni Wumayan. Ipinaliwanag ni Wumayan na ang lahat ng nangyayari kay Lei ay isang mataas na antas ng ilusyon. Bagamat walang malay si Lei sa loob ng halos isang oras, ang lahat ng sugat na natatamo niya sa kanyang ilusyon ay tunay na lumilitaw sa kanyang katawan. Ipinahayag ni Byu sa matabang lalaki na si Wumayan ay hindi basta sino lang, siya pala ang chief ng Section 6. Upang matulungan si Lei, nagpa siya si Wumayan na pumasok sa ilusyon mismo. Pagpasok niya, agad niyang itinapon ang hari sa isang tabi at inutusan si Lei na patayin ang apoy sa lampara. Sa oras na muling lumipad ang hari upang umatake, mabilis siyang hinuli ni Wumayan. Dahil dito, naitulak ni Lei ang lampara palayo at sa isang iglap, nawala ang ilusyon. Pagkagising ni Lei, muli niyang nakita ang matabang lalaki at nalaman ang katotohanan tungkol kay Chief Wu. Pinuna ni Chief Wu ang kanyang kakulangan sa kakayahan, habang si Lei naman ay naalala ang isang paraan upang makatakas sila mula roon. Samantala, ipinaalam ni Pujan sa Bureau Chief na pati si Wan Ming ay bumaba na rin sa guho. Sa kabutihang palad, bago siya mawala, nagawa ni Byu na magpadala ng isang signal pabalik. Dahil dito, pansamantala nilang nakuha ang mapa ng underground ruins. Dahil sa impormasyong ito, agad na inutusan ng Bureau Chief si Pujan na pagsarahan ang buong lugar ayon sa mapa at simulan ang excavation. Makalipas ang ilang sandali, may lumapit kay Pujan at iniulat na may natanggap silang signal mula sa central area ng guho. Malaki ang posibilidad na ito ay mula kay W. Ming. Samantala, ipinaliwanag ni Lei sa kanyang grupo ang nakita niyang lihim na lagusan, ang mismong lagusan na dinaanan ng usok mula sa katawan ng hari bago ito naglaho. Nang buksan nila ang lihim na pintuan, isang panibagong formation ang bumungad sa kanila. Napagtanto ni Byu na tila sadyang ibinigay ng ilusyon ng impormasyon kay Lei upang akitin silang lahat sa panibagong patibong. Sa pag-aaral ng paligid, ipinahayag ni Wumayan na ang lugar na ito ay isang 9 deaths, 1 life formation. Sa 10 landas na kanilang maaaring piliin, isa lang ang daan patungo sa kaligtasan, habang ang 10 ay landas patungo sa tiyak na kamatayan. Bukod dito, wala silang makitang anumang pattern sa formation. Posible rin na maging ang taong nagtayo nito ay hindi alam kung alin ang tamang daan. Dahil dito, tahasang sinabi ni Wumayan na wala silang paraan upang matukoy kung alin ang tamang daan. Kaya naman, humarap siya sa matabang lalaki at sinabing, pumili ka na lang ng kahit anong landas, bahala na kung anong mangyari. Nag-atubili ang matabang lalaki na pumili ng daan, ngunit iginiit pa rin ni Wumayan na dapat siyang magdesisyon. Sa huli, pinili niya ang gitnang landas, habang naglalakad sila, biglang nagsimulang gumuho ang daan sa likuran nila. Natakot ang matabang lalaki at sinabing, kapag namatay tayo, huwag ninyo akong sisihin. Sisihin ninyo si Wumayan dahil pinilit niya akong pumili. Ngunit habang naglalakad sila, nanatiling matibay ang kanilang daanan, kaya't inakala nilang ligtas na sila. Ilang sandali pa, biglang bumagsak ang mismong landas na tinatahak nila, dahilan upang silang lahat ay mahulog pababa. Sa halip na matamaan ng matitigas na bato, napadpad sila sa isang gubat. Ligtas silang lahat, kaya't namangha si Wumayan, hindi siya makapaniwala na may isang tao na makakalikha ng isang 3 layer na ilusyon na ganito kalakas. Sa kanilang paggalugad, natuklasan nila sina Director Kiyu at Wan Ming sa ilalim ng tubig. Agad nilang pinuntahan ang dalawa at sinubukang sagipin sila. Habang hinihila nila ang mga ito paahon, nahatak ng lumot sa ilalim ng tubig ang matabang lalaki, dahilan upang siya'y mahulog pabalik. Mabilis na lumangoy pababa si Lei, ginamit ang kanyang kutsilyo upang putulin ang mga nakapulupot na algae, at iniahon ang kanyang kasama. Pagdating sa pampang, agad nilang binuhay muli si Wan Ming. Nang magkamalay na ito, tinanong ng matabang lalaki kung paano sila napadpad doon. Ipinaliwanag ni Wan Ming na pumunta siya upang hanapin sila, ngunit habang hinahanap sila, aksidente niyang natagpuan si Director Kiyu na lumulutang sa tubig. Sinubukan niyang sagipin ito, ngunit siya mismo ay nakulong sa lumot at hinatak pababa. Bigla na lang nagising si Director Kiyu at biglang sinalakay si Wan Ming gamit ang espada.
Akala ng matabang lalaki, gusto ni Director Kiyo na tapusin na ang away nila ni Wanming. Kaya naman, sinubukang harangin ni Lei ang atake, ngunit siya mismo ay naitulak palayo. Dahil dito, napagtanto nilang apektado pa rin ng ilusyon si Director Kiyo. Sinubukan nilang pigilan si Director Kiyo, habang si Wumaya naman ay naglabas ng isang bagay at itinapon ito sa tubig. Sa isang iglap, sumabog ang tubig sa matinding apoy. Ipinaliwanag ni Wumaya na ang tubig mismo ang dahilan ng matinding ilusyon dito. Sa sandaling iyon, nagbalik na sa katinoan si Director Kiyo. Sinabi ni Wumaya na ang lampara sa libingan ng hari ay nagmula sa tubig na ito. Biglang lumitaw ang nilalang na unang umatake kay Lei, nakatayo ito sa mga sanga ng puno sa itaas nila. Agad silang nagpaputok, ngunit sobrang bilis itong gumalaw, dahilan upang hindi ito matamaan. Dahil dito, itinapon ni Wumaya ng isang apoy, dahilan upang ito'y mapilitan bumagsak mula sa puno. Habang nakahanda itong lumusob sa kanya, pinakawalan ni Wumaya ng isang dragon fire, dahilan upang tuluyang masunog at mamatay ang nilalang. Nang tuluyan silang nakalabas mula sa ilusyon, sinabi ng matabang lalaki na dapat sana'y mas maaga nang kumilos si Wumayan. Ngunit kalmado lang itong sumagot, kung ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho, para saan pa ang sweldo namin? Pagkatapos nito, natagpuan nila ang mga nawawalang tao, lahat sila ay nasa state of death feign matapos maharangan ang kanilang Kai channels. Dahil sa paghuhukay ni Pujan, nakahanap sila ng daan palabas, kaya't inuna nilang ilabas ang mga sugatan. Habang papalabas sila, napansin ng matabang lalaki ang ilang mahahalagang bagay sa paligid. Napansin niyang may isang kwintas, kaya tinanong niya si Lei kung kanya ba ito. Tiningnan ito ni Lei at sinabi niyang marahil pagmamayari ito ng ibang tao, kaya't isauli na lang niya ito. Nang makita ni Wumaya ng simbolo sa kwintas, tila pamilyar ito sa kanya. Matapos makumpleto ang misyon, bumalik na sila sa bureau. Hindi inaasahan ng matabang lalaki na may ilang jade stones sa kanyang bulsa. Nagdesisyon si Wanming na pantay-pantay nilang paghahatian ang mga jade stones. Kumuha rin si Wumaya ng isa at sinabihan si Lei na puntahan siya sa isang partikular na address matapos ang kasong ito, ngunit huwag ipapaalam sa iba. Maya-maya, biglang dumating si Byu at napansin niyang may tinatago sila. Dahil dito, pinilit niya silang isuko ang anumang hawak nila. Pagkalipas ng ilang araw sa opisina, inimbitahan ni Wanming sina Lei at ang matabang lalaki para uminom bilang selebrasyon matapos ang kanilang matagumpay na misyon. Dahil sa kanilang malaking kontribusyon, muling tumaas ang reputasyon ng Section 1 sa Bureau. Habang nagiinuman, sumali rin ang Section 5 Chief, na nagsabing hindi sila dapat uminom gamit ang baso, direkta sa bote ang inuman. Walang pag-aalinlangan, mabilis na inubos ni Wanming ang isang buong bote at agad na nalasing. Masaya niyang inihayag na ang dalawang bagong empleyado ang tunay na bituin ng misyon, kaya't iniabot niya ang isang bote sa matabang lalaki. Dahil sa kanyang mababang alcohol tolerance, inubos niya ito sa isang lagukan at agad na nawalan ng malay. Samantala, sinubukan ni Lei na umalis, ngunit pinilit siyang manatili at uminom din. Kinabukasan, biglang naalala ni Lei na mayroon pala siyang training, kaya't agad niyang ginaising ang matabang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang makita itong asul ang balat. Dahil dito, dali-dali niyang dinala ito sa medical department. Sa daan, nakasalubong niya si Byu, na agad na sinuri ang sitwasyon at dinala ang matabang lalaki sa kanyang section chief. Matapos suriin, ipinaliwanag ng section chief na malamang ay dulot ito ng pag-inom ng tubig mula sa tomb, kaya't ang kinakailangan lang ay MRI scan upang maalis ang kulay asul sa balat niya. Habang naroon, sinuri rin ng section chief si Lei. Matapos ang pagsusuri, sinabi nitong walang kahit anong problema sa kanya, kaya't pinayagan siyang umalis. Samantala, isang especially iya ni Director Kiyo ang nagulat tungkol sa kondisyon ni Lei sa Bureau Chief. Nagtaka si Director Kiyo kung paano napapayagan ni Bureau Chief Gaang na manatili ang isang tulad ni Lei sa Bureau. Makalipas ang ilang oras, bumalik na sa normal ang kondisyon ng matabang lalaki. Ngunit sa puntong ito, nagsimula siyang maghinala tungkol sa koneksyon ni Lei kay Wumayan. 2 beses nang napunta si Lei sa peligro, at sa parehong pagkakataon, dumating si Wumayan upang sagipin siya. Bukod pa rito, sinabi rin ng mga lumang Taoist priests na ang kutsilyong hawak ni Lei ay dating pagmamayari ni Wumayan. Hindi ito gaanong pinaniwalaan ni Lei, ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, bigla silang inaresto ng mga tauhan ni Director K. Samantala, sa kabilang dako,
pinuno ng Department 5 ay nagpunta upang makipagpulong kay Director Kiyo at Humayan. Ipinakita niya ang mga resulta ng kanilang pananaliksik at nagbigay ng babala, unti-unti nang sinisira ng madilim na mahika ng lumang Taoist priest ang katawan ni Lei. Biglang dumating si Byu upang iulat na inaresto ni Director Kiyo sina Lei at ang matabang lalaki, kasalukuyang nakikipaglaban kay Wan Ming upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Dumating si Wan Ming upang hilingin ang pagpapalaya ng dalawa, ngunit tumanggi si Director Kiyo, dahil naniniwala siyang si Lei ay may potensyal na maging isang rebelde, tulad ng isang dating tauhan na ni-recruit ni Wan Ming noon. Hindi nagtagal, personal na dumating ang Bureau Chief at inutusan si Director Kiyo na palayain ang dalawa. Ipinaliwanag niyang batid niya kung ano ang nasa loob ni Lei, kaya't ipinagutos niyang bantayan ng Department 5 Chief ang kondisyon nito. Gayunpaman, iginiit ni Director Kiyo na maaaring maulit ang isang trahedyang nangyari noon kung hindi nila ito pipigilan, ngunit tiniyak ng Bureau Chief na kung may mangyaring masama, siya mismo ang mananagot. Sa huli, pumayag si Director Kiyo na palayain sila sa isang kondisyon, siya ang magiging supervisor sa kanilang entry test sa loob ng 2 buwan, kaya't nagdesisyon si Byu na siyang personal na magsasanay sa dalawa upang tiyaking papasa sila at hindi mapailalim sa kapangyarihan ni Director Kiyo. Sinimulan ang matinding pagsasanay, mula sa jogging, chemical synthesis, paggamit ng baril, wrestling, martial arts, at iba pang mahihirap na aktibidad, araw-araw mula 7 AM hanggang 8 PM, na walang ibang ginawa kundi maghanda para sa pagsusulit. Makalipas ang 1 buwan, dinala ni Byu ang dalawa upang mamili at napansin niyang kahit 1 buwan nang nagsasanay ang matabang lalaki, hindi pa rin ito pumapayat, habang si Lei naman ay nagbitbit ng mga pinamili ni Byu, na muling pinaalalahanan silang pagbutihin ang exam sa susunod na buwan, dahil siguradong hindi sila patatahimikin ni Director Kiyo kung sila ay mabibigo. Dumating ang araw ng pagsusulit at ipinahayag ni Director Kiyo ang kanilang misyon, hulihin ang isang lalaking pinaghihinalaang nagnanakaw ng mga manok sa isang nayon, na kasalukuyang nagtatago sa isang bahay, at kailangan nilang dalhin itong buhay sa loob ng 30 minuto. Sa pagpasok nila sa bahay, agad nilang naamoy ang isang masangsang na amoy, at matapos suriin ang paligid, may narinig silang ingay mula sa likod, kung saan nakita nila ang target na kumakain ng hilaw na manok, kaya't napagtanto ni Lei na posibleng sinapian ito. Sinubukan nilang habulin ito, ngunit ginamit ng target ang mga bubong upang hadlangan sila, dahilan upang mahulog ang matabang lalaki at mapilitang humanap ng ibang daan. Patuloy na hinabol ni Lei ang target at naghagis ng patpat upang itumba ito, ngunit mabilis itong nakailag at itinulak siya palayo, gayunpaman, nagawang mahawakan ni Lei ang kanyang binti at pinigilan itong makatakas, hanggang sa biglang tumalon ang matabang lalaki mula sa bubong at itinulak ang target pabagsak, dahilan upang matapos ang misyon. Matapos ito, dinala ang matabang lalaki palayo, habang si Lei ay pinaiwan upang linisin ang lugar, ngunit sa halip, sinabi ni Director Kiyo na ang tunay na kailangang linisin ay siya mismo, kaya't inamin niyang kaya niya dinala si Lei sa lugar na iyon ay upang madaling maitago ang kanyang bangkay. Ngunit bago pa siya atakihin, dumating sina Wan Ming at Byu upang iligtas siya, kasabay ng pagdating ng utos mula sa Bureau Chief, na nag-aatas kay Director Kiyo na palayain siya. Ilang araw pagkatapos ng insidente, ipinadala ang grupo ni Lei sa isang lungsod para sa panibagong misyon, kung saan nakilala nila ang isang pulis na nagngangalang Yong Zia, na tumulong sa kanilang transportasyon. Samantala, sina Director Kiyo at Wan Ming ay ipinatapon sa isang isla sa loob ng 1 linggo bilang parusa, upang tuluyang mabawasan ang kanilang alitan. Binigyan din ni Byu si Lei ng gamot upang pansamantalang pigilin ang epekto ng misteryosong bagay sa loob niya, at nang tanungin ni Yong Zia tungkol sa kanilang misyon, ipinaliwanag nitong kailangan nilang imbestigahan ang isang kakaibang insidente kung saan maraming tao ang biglaang nawawalan ng malay habang naglalakad sa lansangan, na agad na dinadala sa ospital. Sa una, inakala nilang simpleng kaso lamang ito, ngunit dahil palaging may mga bagong biktima tuwing ilang araw, napagtanto nilang kailangang masusing imbestigahan ito. Habang sinusuri nila ang mga biktima, biglang nakaramdam si Lei ng matinding init sa katawan, kaya't pinaghinalaan nilang ito ay side effect ng gamot, kaya't dinala siya sa ospital para sa masusing pagsusuri. Pagdating sa ospital, sinabi ni Yong Zia na ang lahat ng walang malay na pasyente ay inilalagay sa basement upang maiwasan ang labis na atensyon ng media, at doon nakilala nila si Director Lam mula sa Room 4, na naunang dumating upang imbestigahan ang kaso, ngunit nagkaroon din ng mga problema kaya't kinakailangan niya ng suporta mula kina Lei at Yong Zia. Ayon kay Director Lam, lahat ng biktima ay may magkatulad na marka sa kanilang katawan,
kaya't sinimulan nilang isa-isahin ang mga ito upang makita ang koneksyon. Habang pinag-uusapan ni Lei at ang matabang lalaki kung talagang epektibo ba ang gamot, biglang may dumating na masamang balita, nagkaroon ng hindi inaasahang insidente kay Director Lam. Agad na nagtungo ang grupo ni Lei sa ospital at nakasalubong si Beau, na ipinaalam sa kanila na si Director Lam ay natagpuang walang malay sa isang upuan at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Doon rin nila nakita si Yong Zia, na may dalang pagkain para sa kanyang asawa. Ayon sa isang nurse, isang taon na ang nakalipas mula nang maaksidente ang asawa ni Yong Zia, kung saan namatay ang kanilang anak at siya naman ay naparalisa mula sa bewang pababa. Ilang beses na itong nagtangkang magpakamatay, ngunit palaging napipigilan ni Yong Zia, kaya't nananatili itong nasa coma hanggang ngayon. Dahil sa pangangalaga sa kanyang asawa, lubog na rin ito sa utang. Matapos ito, nagtungo ang grupo sa tirahan ni Director Lam, kung saan naabutan nilang naroon na si Wumayan, na ipinaalam sa kanila na sinapian si Director Lam ng isang enerhiya na katulad ng nasa loob ni Lei, ngunit nagawa niya itong alisin ng madali. Inutusan niya ang grupo na humanap ng lalagyan upang ikulong ang enerhiya, kaya't kinuha ng matabang lalaki ang isang water pot at tinanong kung kaya ba nitong alisin ang nasa loob ni Lei, ngunit sinabi ni Wumayan na hindi niya ito kayang hawakan. Kinagabihan, nagising si Lei mula sa isang masamang panaginip, ngunit natuklasan niyang hiniwalay ni Wumayan ang kanyang kamalayan mula sa kanyang katawan, upang makalikha ng isang avatar, isang kopya ng kanyang sarili, na magbibigay daan upang makapagpahinga ang kanyang katawan habang patuloy pa ring gumagana ang kanyang isipan. Ginamit ni Wumayan ang mata ni Lei upang makita ang loob ng isipan ng matabang lalaki, kung saan natuklasan nilang nasa isang nakakamanghang tanawin ang kanyang kamalayan. Sa mas malalim na bahagi, nakita nilang tinalo ng matabang lalaki ang lahat ng bersyon ng kanyang sarili sa iba't ibang klase ng chess games, na nagpatunay na hindi ito isang pangkaraniwang tao. Matapos nito, inutusan ni Wumayan ang matabang lalaki na palayain ang enerhiya na nasa loob niya, kaya't hinuli niya ito at piniga ang enerhiya, dahilan upang mahati ito sa dalawa at lumipad sa magkaibang direksyon. Ipinag-utos ni Wumayan na habulin nila ang isang landas, habang siya naman ang hahabol sa isa. Pinuntahan ni Lei at ng matabang lalaki ang hospital equipment room, kung saan nagkubli ang isang itim na anino. Pumasok si Lei upang hulihin ito habang nagbantay sa labas ang matabang lalaki, ngunit biglang nagsara ang pinto at inatake si Lei ng anino. Sinubukan ng matabang lalaki na buksan ang pinto at pumasok, at sinabihan siya ni Lei na gamitin ang pulang sinulid na ibinigay ni Wumayan upang tawagin ito, ngunit tinamaan ng anino ang sinulid at nahulog ito sa tangke ng tubig, kaya't napilitan ang matabang lalaki na hanapin ito habang nilalabanan ni Lei ang anino. Sinubukan ng anino na kunin ang kapangyarihan ng matandang wizard na nasa loob ni Lei, ngunit bago ito tuluyang makuha, dumating si Wumayan at inatake ito. Napansin ni Wumayan na ang anino ay isang puppet lamang, kaya't itinapon niya ito palayo, ngunit hindi niya natagpuan ang tunay na lumilikha nito. Sa labas, nagulat ang matabang lalaki dahil namatay si Lei, ngunit dahil isa lamang itong avatar, wala siyang dapat ipag-alala. Nang magising si Lei, napagtanto niyang isang puok lang ang anino, kaya't ang totoong tagapagkontrol nito ay nasa malapit lamang. Sa ibabaw ng isang gusali, lumitaw ang ilang mga kaina-hinalang figure na tinatawag ang puppet controller bilang kanilang master, at nagulat ang lahat nang matuklasang ang master na ito ay si Yong Zia mismo. Sa parehong oras, muling sinuri ni Lei ang mga marka sa katawan ng mga biktima at napansin niyang pamilyar ang mga ito. Biglang nagsimulang gumapang ang mga insekto mula sa loob ng mga sugat ng biktima, at natuklasan nilang mga makamandag na insekto ang mga ito, kung basta na lang sila aalisin, maaaring lumabas ang kanilang lason at tuluyang patayin ang mga biktima. Napagtanto rin ni Lei na ang markang ito ay katulad ng simbolo sa singsing na kinuha ni Wumayan mula sa libingan ng hari. Samantala, may dumating na mga tao upang hanapin si Yong Zia, na humihiling sa kanyang pagbabalik matapos ang matagal niyang pagkawala. Ngunit tumanggi si Yong Zia, sinabing kailangan pa niya ng mas maraming oras. Ang tatlong lalaking ito ay naniniwalang masyado nang nakatali si Yong Zia sa kanyang asawa na nasa bingit ng kamatayan, ngunit iginiit niyang may paraan pa upang buhayin ito. Ang kanilang leader, si Lun, ay pumayag na bigyan siya ng oras, ngunit sa isang kondisyon, kailangan niyang ipasa sa kanila ang lokasyon ng sacred artifact ng lungsod. Ngunit dahil sa matinding pagbabago ng lungsod sa nakalipas na 100 taon, hindi matukoy ni Yong Zia kung saan ito matatagpuan. Gayunpaman, naniniwala si Lun na hindi siya maaaring lokohin at sinabing hahanapin niya ito upang patunayan ang kanyang sinabi. Matapos nito,
Nagtungo si Yongzia upang hanapin ang grupo ni Lei, at ipinaalam ni Byo sa kanya ang kanilang mga investigation files. Dahil dito, inanyayahan niya si Lei na pumunta sa istasyon ng pulis upang tapusin ang ilang formal na dokumento. Habang patungo sila sa istasyon, biglang hinabol sila ng isang sasakyan mula sa likuran, na minamaneho ni Lun. Samantala, si Byo at ang matabang lalaki ay nagdesisyong sikretong pumasok sa silid ng asawa ni Yongzia, upang tingnan kung kaya ba itong gamutin gamit ang teknolohiya ng Bureau. Habang nag-iimbestiga, natuklasan ng matabang lalaki ang berdeng jade stones sa ilalim ng kama, ang parehong mga jade stones na napulot niya mula sa sinaunang kaharian. Ipinahiwatig nito na naroon din si Yongzia noon, at nang ipinaalala ni Lei na nakita niya ang parehong simbolo sa katawan ng mga biktima na katulad ng nasa kwintas mula sa sinaunang kaharian, napagtanto nilang may koneksyon ang lahat ng ito. Dahil dito, agad na tumawag si Byo sa director, na ginamit ang kanyang mga koneksyon upang muling suriin ang impormasyon tungkol kay Yongzia, natuklasan nilang siya pala ang pinuno ng isang madilim na kulto. Gayunpaman, hindi pa sila maaaring gumawa ng aksyon, dahil wala pang sapat na ebidensya laban sa kanya. Ngunit nang marinig ng director na sumama si Lei kay Yongzia, agad siyang nag-alala, dahil ayon sa kanya, naayos na ng bureau chief ang lahat ng mga kinakailangang papeles, kaya't wala nang kailangang asikasuhin pa si Lei sa istasyon ng pulisya. Tinawagan ng matabang lalaki si Lei upang ipaalam ang sitwasyon, ngunit hindi siya agad kumilos at sa halip ay humiling kay Yongzia na ibalik siya sa ospital. Ngunit alam na ni Yongzia ang katotohanan at sinabihan si Lei na itigil na ang pagpapanggap, saka siya itinapon palayo at isiniwalat na isa siya sa mga taong nailigtas ni Lei mula sa sinaunang libingan noon. Tinanong ni Lei kung ano ang kailangan ni Yongzia mula sa residual energy ng matandang wizard, at inamin niyang kailangan niya ito upang mailigtas ang kanyang asawa, bagamat hindi pa siya sigurado kung epektibo ito, malalaman lamang niya kung susubukan. Habang nakahandusay si Lei, naghanda na si Yongzia upang kunin ang negatibong enerhiya mula sa kanya, ngunit biglang nakatanggap si Lei ng mensahe mula kay Wumayan, inuutusan siyang nakawin ng isang sasakyan at tumakas. Sumunod si Lei sa plano, ngunit naharang siya ni Yongzia, kaya't napilitan siyang idirekta ang sasakyan sa isang bangin, dahilan upang gumuho ang mga bato at matabyunan si Yongzia, habang siya naman ay matagumpay na nakatakas. Agad niyang tinawagan ang matabang lalaki at ipinaalam ang lokasyon na ibinigay ni Wumayan, na nagkataong kapareho ng lugar kung saan inatake si Director Lam. Dahil dito, napagkasunduan nilang magkita sa naturang lugar. Habang patungo roon, sumakay ng taxi ang grupo ng matabang lalaki, ngunit pinayuhan sila ng driver na huwag nang ituloy dahil malas ang lugar na iyon. 20 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang isang aksidente sa konstruksyon na kumitil ng 3 buhay, at matapos itayo ang gusali, patuloy ang mga sunod-sunod na trahedya sa mga residente, dahilan upang ito'y tuluyang iwanan. Samantala, dumating na si Lei at handa nang pumasok nang marinig niyang may sumusunod sa kanya, kaya't mabilis niyang itinutok ang kanyang baril, ngunit nagulat siya nang makita niyang sinabaw at ang matabang lalaki lang pala, na itinapon din mula sa taxi matapos silang ibaba ng driver sa lugar. Sa kabilang banda, nakaligtas si Yongzia mula sa gumuhong bato at muling nakatagpo si Luyan, na naghayag na natagpuan na niya ang lokasyon ng sacred artifact, kaya't hindi na niya guguluhin si Yongzia. Gayunpaman, bago siya umalis, lihim siyang nagpadala ng mga tauhan sa ospital, kung saan kasalukuyang nag-iimbestiga ang grupo ni Lei. Sa loob ng unlucky high-rise, sumakay ng elevator si Lei at bigla niyang nakita ang mga kaluluwang umiiyak ng mga taong namatay mula sa pagbagsak ng elevator. Sa kanilang pag-akyat upang mag-imbestiga, narinig ni Byo ang isang kakaibang tunog, kaya't nagpa siya ang grupo na magtungo sa itaas. Ngunit sa kanilang pagmamadali, natagpuan nilang walang laman ang buong palapag, hanggang sa biglang lumitaw ang mga anino mula sa dilim, hindi nila matukoy kung tao o multo ang mga ito, kaya't napilitan silang tumakbo. Sa kanilang pagtakas, napalibutan sila ng iba pang mga nilalang, kaya't unang umatake si Byo at napagtanto nilang mga puppet lamang ang mga ito. Mabilis na inilabas ng matabang lalaki at ni Lei ang kanilang mga baril at pinaputukan ang mga ito, ngunit sa tuwing natatamaan nila ang mga puppet, bumabalik ang mga ito sa normal na anyo. Biglang lumipad si Wumayan, ginamit ang kanyang mahika upang wasakin ang lahat ng puppet, saka inutusan ang grupo na magpunta sa basement sa halip na magtungo sa itaas. Sa pagbaba nila, natagpuan nila ang isang piraso ng jade, at inutusan sila ni Wumayan na tulungan siyang linisin ang paligid nito. Samantala, nagngingit-ngit sa galit si Yongzia, matapos malaman na ginamit ni Luyan ang kanyang asawa bilang hostage,
upang pilitin siyang nakawin ang sacred artifact mula kay Wumayan. Alam na ngayon ng lahat ang tunay na lakas ni Wumayan, kaya't hindi na ito magiging isang madaling hamon. Dahil sa tindi ng emosyon, bumalik si Yongzia sa kanyang bahay upang balikan ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang asawa, bago siya tuluyang gumawa ng isang desisyong maaaring magbago sa kanyang kapalaran. Kinabukasan, tumawag si Luan kay Yongzia at nagbanta na kung hindi niya naibigay ang sacred object bago magtakip silim, hindi na niya muling makikita ang kanyang asawa. Samantala, nagtungo ang grupo ni Lei sa ospital kung saan nakakonfine ang asawa ni Yongzia, ngunit huli na sila, ipinagkatiwala ni Wumayan kay Lei ang isang bag at sinabing nasa loob nito ang sacred object. Nang mabalita nito ni Yongzia, nag-abang siya sa labas ng ospital upang sundan si Lei. Pagkaalis ni Byu, biglang sumugod si Yongzia, tinulak si Lei, at ninakaw ang bag bago tumakas. Kahit sinubukan siyang habulin ni Lei, nagawa niyang mawala sa paningin nito, ngunit sa huli, naharang siya ni Wumayan. Naniniwala si Yongzia na ang bagay na ito ay orihinal na pagmamay-ari niya, kaya't binalik niya lang ito sa kanya, ngunit iginiit ni Wumayan na gusto rin niyang bawiin ang nararapat na sa kanya, na tumutukoy sa kalahating elixir na ninakaw ng matandang sorcerer mula sa kanya. Sinabi ni Yongzia na hindi niya hawak ang elixir, ginamit lang siya ng matanda bilang panangga. Nang sinubukan niyang lumabas, hinarang siya ni Lei at ng matabang lalaki, ngunit iginiit niyang wala siyang kinalaman sa sunod-sunod na kaso ng mga taong nahulog sa coma sa lungsod. Bigla siyang nag-inject ng karayom sa kanyang braso, dahilan upang gumamit siya ng teleportation at agad na makalayo. Hinayaan siyang makatakas ni Wumayan, dahil ang spell na ginamit niya ay may matinding epekto sa kanyang vital energy, na nagpapatunay na hindi si Yongzia ang mastermind sa insidenteng ito, may iba pang tao sa likod nito. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Yongzia sa kinaroroonan ni Luyan upang hingin ang kanyang asawa, ngunit pinilit ni Luyan na ibigay muna ang sacred object bago niya ito palayain. Alam ni Luyan na wala ng oras si Yongzia, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang sacred object. Gayunpaman, matapos itong tanggapin, pinagtaksilan siya ni Luyan at inutusan ng kanyang mga tauhan na patayin siya. Sinubukan ni Yongzia na lumaban, ngunit mahina na siya matapos gumamit ng teleportation magic, kaya't napilitan siyang tumakas patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Sa kasawiang palad, huli na siya, ipinaalam ni Luyan na namatay na ang kanyang asawa noong dinala niya ito rito. Sa matinding dalamhati, sinubukan niyang atakihin si Luyan, ngunit isinawalat nito na siya rin ang may kagagawa ng aksidente na ikinamatay ng kanilang anak at nagpabolda sa kanyang asawa. Sa tindi ng galit, buong lakas na nakipaglaban si Yongzia, ngunit hindi nagtagal ay napinsala siya at pinanatili sa lupa, handang ipadala sa kabilang buhay upang makasama ang kanyang asawa. Sa kritikal na sandali, dumating ang grupo ni Lei kasama si Wumayan. Ipinag-utos ni Wumayan na ang dalawang kasamahan niya ang humarap sa tauhan ni Luyan, habang siya naman ang mag-check sa kondisyon ng asawa ni Yongzia. Sinubukan ni Yongzia na pigilan si Wumayan, ngunit sinabihan siya nito na mas dapat niyang alalahanin ang sarili niyang buhay. Matapos suriin ni Wumayan, kinuha niya ang kaluluwa ng asawa ni Yongzia at hinayaan itong damaloy sa ilog, dahilan upang tuluyang lumaya ito. Inamin ni Yongzia na nagkamali siya sa pagpapapasok kay Luyan sa kanilang sekta, ngunit iginiit ni Luyan na ang pinakamalaking pagkakamali ni Yongzia ay ang pag-iwan sa sekta para lamang sundan ang isang babae. Pareho silang labis na sugatan sa laban, kaya't gumamit ng karayom si Yongzia upang pabagsakin ng isang lalagyang bakal sa kisame, dahilan upang madaganan si Luyan. Bago niya tuluyang wakasan ang buhay nito, pinigilan siya ni Lei at ng matabang lalaki, dahil kung mamamatay si Luyan, mamamatay rin ang mga pasyente sa ospital. Hindi ito inalintana ni Yongzia, ngunit sinagot siya ni Luyan na kung mamatay siya, sulit ang kanyang sakripisyo kung may magpapatuloy sa kanyang misyon. Biglang nakatanggap ng tawag si Byu, na nagulat na ang mga pasyente sa ospital ay biglang umakto na parang mga zombie. Dahil dito, inutusan ni Wumayan ang grupo ni Lei na bumalik sa ospital upang pigilan ang sitwasyon, habang siya naman ang tatapos kay Luyan. Sa ospital, sinubukan ni Byu at ng matabang lalaki na pigilan ang mga nahawa ang pasyente sa pagtakas. Samantala, si Wumayan ay walang awang binugbog si Luyan, bago ipinasok ang isang centipede sa kanyang bibig, sinasabing wala siyang pasensya sa mga kasunduan, kung hindi niya ibubunyag ang impormasyon, papatayin siya sa mas matinding paraan kaysa sa kamatayan mismo. Sa kabila ng kanilang pakikibaka sa ospital, biglang nawala ang mga lason sa katawan ng mga pasyente,
ngunit iginiit ni Byo na hindi pa tapos ang problema, dapat nilang hulihin at alisin ang lahat ng poison worms bago ito kumalat sa labas. Matapos masugpo ang lahat ng uod, hindi kaagad pinakawalan ni Wu Mayan si Luyan, sa halip, dinala niya ito sa bureau para sa mas malalim na investigasyon. Matapos ang misyon, tinanong ni Wu Mayan si Yong Zia kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Ipinahiwatig niya na mayroon pa siyang paraan upang muling makita si Yong Zia ang kanyang asawa, ngunit bago pa ito makapagtanong, pinatulog siya ni Wu Mayan sa isang iglap. Pagkagising ni Yong Zia, nasa ospital na siya, at nakatanggap ng isang sulat mula kay Wu Mayan. Matapos itong basahin, labis siyang nagulat, lalo nang makarinig siya ng boses ng isang bata na muling isinilang na reinkarnasyon ng kanyang asawa. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon upang magsimulang muli, ngunit kailangang maghintay ng halos 20 taon bago sila muling magkita. Kinabukasan, bumalik sa headquarters ang grupo ni Lei, at tinanong ng matabang lalaki si Byo kung may pagkakataon ba silang magbakasyon. Ipinaliwanag nito na matapos ang bawat misyon, binibigyan sila ng ilang araw na pahinga depende sa antas ng hirap ng kanilang natapos na misyon. Ang pinakamataas na antas ay ang Z-level missions, kung saan walang limitasyon ang pahinga. Dahil nakatapos sila ng 2 B-level missions, magkakaroon sila ng 6 na araw na bakasyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagulat sila nang malaman na may bagong empleyado sa room 6 ni Wu Mayan. Laking gulat ng matabang lalaki nang matuklasang si Yong Zia ang bagong ni-recruit ni Wu Mayan, kaya't ngayon, siya na ang kanilang bagong kasamahan sa bureau. Ngunit bago pa siya makapag-react, hinayla siya ni Lei, sinasabing hindi nila kailanman maiintindihan ang tunay na intensyon ni Wu Mayan. Samantala, sa isang templo sa kabundukan, abala ang mga monghe sa paghahanda ng isang kasal. Naniniwala ang abot na kung nagawa ito ng ibang relihiyon, tiyak na kaya rin nila ito bilang mga Buddhist monks, sa isang templo sa kabundukan, mahigpit na inutusan ng abot ang kanyang mga alagad na ayusin ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan, lalo na sa paghahanda ng isang kasal. Biglang isang disipulo ang nagliyab matapos hawakan ng isang sirang incense stick, kaya agad siyang itinapon sa isang water vat upang mapatay ang apoy. Sa kanyang pagtataka, napansin ng abot ang isang tao sa labas ng tarangkahan ng templo. Nang makita niya ito ng mas malapitan, agad niyang nakilala ang taong ito. Nang gabing iyon, lihim siyang tumawag sa bureau chief upang ipaalam na ang taong inaakala nilang patay na ay buhay pa pala. Kinabukasan, nagtungo si Lei upang dalawin ang libingan ng kanyang dating kasamahan sa militar, kung saan nakasalubong niya si Captain Wang. Pinaalalahanan siya nito na huwag niyang kalimutan ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Pagkatapos umalis ni Captain Wang, biglang dumating si Byo, inutusan siyang itigil ang kanyang bakasyon para sa isang agarang misyon. Samantala, minamaneho ng matabang lalaki si Yong Zia patungo sa kanilang destinasyon, at binaybay nila ang daan upang sabayang sunduin sina Lei at Byo. Nang dumating sila sa Mountain Temple, napansin agad ni Lei na ang templo ay ginawang lugar ng kasal, kaya't agad niyang napagtanto na may plano ang matandang abot. Alam niya ito hindi lamang dahil kilala niya ang lugar, dito siya lumaki noong bata pa siya. Nagkatok si Byo sa pintuan ng templo upang humingi ng pahintulot na makapasok, ngunit nang bumukas ito, nagulat ang nagbukas ng pinto nang makita si Lei. Samantala, sa base ng MDO Bureau, isang tao na pinangangambahan ng Bureau Chief ang dumating at nagsimulang mag-imbestiga sa mga kilos ni Lei at ng kanyang grupo. Alam niyang patungo sila sa templo, at napagtanto niyang mabilis na kumilos ang Bureau Chief upang pigilan ang isang posibleng panganib. Ngunit sa kabila nito, tinungo niya ang kanyang mga ginawang eksperimento at inaktibo ang mga ito, balak niyang subukan ang katatagan ng Bureau Chief sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng kanyang mga tauhan isa-isa. Matagal na siyang naghintay sa pagkakataong ito, kaya't determinado siyang tapusin ang kanyang plano. Sa loob ng templo, tinanong ni Lei ang isang monghe tungkol sa abot, at sinabi nitong labis ang panghihinayang ng matanda sa pagkawala ng isang kagaya niya. Ngunit para kay Lei, ang pagsisisi ng matanda ay hindi dahil sa pagkawala niya, kundi dahil hindi pa siya nasaktan ng mas matagal bago siya umalis. Nang magpakita ang abot, ikinagalak nitong makitang bumalik si Lei. Ipinaliwanag niya na sinadya niyang maging mahigpit noon, umaasang balang araw ay papasok si Lei sa MDO Bureau upang magtrabaho. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya kinikilala ni Lei bilang isang tunay na guro, kaya't ipinahayag ng abot na wala pa ring nagbago sa kanya. Inanyayahan niya ang grupo na magpalipas ng gabi, ngunit tinanggihan ito ng Bureau Chief, sinabing narito sila upang dalhin ang abot, dahil hindi naligtas ang lugar na ito. Gayunpaman,
Tumanggi ang abbot, sinabing hindi niya nais maging pabigat sa bureau at mas pipiliin niyang manatili sa templo. Samantala, bigla ang sinalakay ng isang grupo ng mga halimaw ang mga tauhan ng MDO Bureau. Natuklasan ng pinuno ng Room 5 na isa-isang namamatay ang kanilang mga tauhan, kaya agad siyang nagulat sa Bureau Chief at hiniling na magmadali itong pumunta. Sa puntong ito, napagtanto ng Bureau Chief na nahak ang kanilang sistema, dahilan upang mabunyag ang impormasyon ng lahat ng kanilang mga tauhan. Nagring ang telepono niya mula kay Director Kiyo, ngunit binaliwala niya ito at sa halip ay naglabas ng isang emergency warning, inuutos niyang itapon ng lahat ng tauhan ang kanilang identity bracelets, dahil dito nanggagaling ang pagsubaybay sa kanila. Sina Lei at ang kanyang grupo ay kakahagis pa lamang ng kanilang mga bracelets nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa Mountain Temple. Nang makita ni Lei ang nangyayari, agad siyang bumalik upang suriin ang sitwasyon, ngunit isang dambuhalang halimaw ang sumugod sa kanila. Mabilis na inurong ng matabang lalaki ang sasakyan upang maiwasan ang pag-atake, ngunit biglang lumitaw ang isa pang halimaw sa kanilang likuran, kaya't kumabig siya sa gilid at pinaharurot ang sasakyan sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, isang buong hukbo ng mga halimaw ang nagsimulang bumaba mula sa bundok, bumabagsak pa ang malalaking bato upang harangan ang kanilang daraanan. Kahit na binunot na ni Lei ang kanyang baril at nagpaputok upang pigilan ang mga halimaw, napakarami ng mga ito, walang tigil sa pagdating, kaya't napilitan siyang isuko ang pagsubok na labanan sila gamit ang baril. Biglang tumalon ng isang napakalaking halimaw mula sa bundok, dinurog nito ang harapan ng sasakyan, dahilan upang hindi na sila makatakas. Napaligiran na sila ng mga halimaw, at sa harapan nila, lumitaw ang isang nilalang na may pulang mata, na tila pinuno ng hukbo ng halimaw. Tahimik itong nakatayo habang unti-unting lumalapit ang kanyang mga alagad, handa na upang lusubin ang grupo ni Lei. Dahil wala na silang ibang paraan ng pagtakas, napilitan ang grupo ni Lei na lumabas ng sasakyan upang lumaban sa mga halimaw. Samantala, ang nilalang na may pulang mata ay biglang tumalon paakyat sa bundok, tila may mas mahalagang pakay. Habang nahihirapan si Lei sa pagharap sa mga halimaw, nag-alala si Yongzia nang matuklasan niyang nasira ang kanyang telepono, kung saan nakatago ang mga larawan ng kanyang asawa. Sa matinding pagkadismaya, tinawag niya ang kanyang mga karayom at ginamit ang mga ito upang tusukin at patayin ang lahat ng halimaw sa paligid. Matapos nito, sinira niya ang sasakyan, saka lumik ng 12-12 ng karayom na sabay-sabay niyang pinakawalan, nagliliparan sa hangin upang ubusin ang mga natitirang halimaw. Sa simula, wala siyang balak tumulong, ngunit naging personal na paghihiganti na ito para sa kanya, kaya't sumali siya sa laban. Sinabi niya sa grupo na umakyat na sila sa bundok upang harapin ang nilalang na may pulang mata, habang siya naman ang hahawak sa mga halimaw na naiwan. Naniniwala si Byu na kakayanin ni Yongzia ang laban, kaya't sinabihan niya si Lei na magmadali. Habang patungo sa bundok, napansin nila na maging ang lungsod ay inaatake rin. Samantala, sa Bureau Headquarters, inutusan ng Bureau Chief sina Wan Ming, Director Kiyu, at Department Head Lin na pakilyusan ng kanilang mga tauhan upang sagipin ang mga tao sa lungsod. Iniisip ni Department Head No. 5 na maaaring may traidor sa kanilang hanay, at ang plano ng kanilang kalaban ay pilitin ang Bureau Chief na hatiin ang kanyang mga tauhan upang mas madaling talunin ang Bureau. Ngunit kung hindi sila kikilos upang sagipin ang mga sibilyan ngayon, sino pa ang gagawa nito? Sa gitna ng tensyon, nagbiroan sina Director Kiyu at Wan Ming, sinabihan ng isa't isa na maging maingat at huwag mamatay, hindi dahil nag-aalala sila, kundi dahil gusto pa nilang may makakaaway at makakaasaran sa hinaharap. Bagamat madalas silang magtalo at lantarang nagkakainisan, sa oras ng panganib, kitang-kita ang pag-aalala nila sa isa't isa. Nang marating ng grupo ang Mountain Temple, agad silang naghiwalay upang hanapin ang abbot. Natagpuan nila ang isang monghe, ang kakilala ni Lei mula pa noong bata siya, walang malay at natabunan ng mga debris, kaya't hindi sila agad makalapit. Samantala, natagpuan ni Byu ang abbot, ngunit kasalukuyan itong inaatake at itinatapon ng isang dambuhalang halimaw. Mabilis na sumugod si Lei upang harangin ang nilalang at bigyan ng pagkakataon ang matabang lalaki at si Byu na dalhin ang abbot sa ligtas na lugar. Matapos matiyak ang kaligtasan ng abbot, bumalik agad ang matabang lalaki upang suportahan si Lei. Habang nagmamasid, napagtanto ng abbot na hindi dapat iwanan ng kanyang mga kasamahan si Lei, dahil sa nakaraan, iniwan niya ang kanyang mga kasama para sa isang misyon, na siyang naging ugat ng kasalukuyang trahedya. Biglang sumugod ang halimaw papunta sa matabang lalaki, kaya't pinigilan ito ni Lei, tumalon at itinulak ito pabalik.
Sa kanilang sagupaan, aksidenteng nalaglag ang salamin ng halimaw, dahilan upang mawala ang direksyon nito at hindi makita ng maayos ang paligid. Agad itong niyakap ni Bew sa isang headlock, pinipilit na pigilan ang paggalaw nito. Ginamit ito ng matabang lalaki bilang pagkakataon upang barilin ang halimaw, dahilan upang makawala si Bew. Nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis na sumugod si Lei, hinawakan ang kanyang kutsilyo, at sa isang mabilis at matinding hiwa, pinugutan niya ng ulo ang halimaw, tuluyang tinapos ang laban. Paglabas ni Lei at ng kanyang grupo, natuklasan nilang nawala na ang Abbot, dinukot siya ng mastermind na naghihintay sa itaas ng bundok. Hindi lang ito, pinalaya rin niya ang isang hukbo ng mga halimaw upang salakayin sila. Agad na kinilala ni Bew ang mastermind bilang si Sonda, dating kasamahan ng Bureau Chief at ng Abbot, ngunit matagal na itong pinaniniwala ang patay. Naniniwala si Sonda na pinagtaksilan siya ng Bureau Chief at ng Abbot noon, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya namatay, at ngayon ay bumalik siya upang gumanti. Sinubukan siyang payuhan ng Abbot na bitawan na ang kanyang galit, ngunit hindi na siya maaaring umatras matapos ang lahat ng pinagdaanan niya. Sa loob ng 30 taon, hindi siya tinantana ng sakit at puot dulot ng kanyang nakaraan, at ngayon, handa na siyang maghiganti. Bigla niyang napansin si Lei, at sa harap ng lahat, isiniwalat niya ang isang madilim na lihim, na balang araw, mamamatay si Lei, ngunit mas nakakatakot ang posibilidad na hindi siya mamatay at sa halip, maging isang nilalang na hindi tao at hindi rin multo, katulad niya. Ipinahayag din niya na ang dahilan kung bakit pinanatili siya ni Bureau Chief Gaang sa MDO Bureau ay dahil siya ay isang delikadong elemento na kailangang mapuksa. Ginamit lang siya upang pagtrabahuin, dahil kung mamatay man siya, walang mawawala sa Bureau. Ayon kay Sonda, isang araw, tatalikuran din siya ng MDO Bureau, katulad ng ginawa nila kay Sonda noon. Kaya iminungkahi niyang sumama na lamang siya sa kanya, tutulungan siyang ganap na maunawaan at gamitin ang kapangyarihan sa loob niya. Habang nagdadalawang isip si Lei, biglang sumugod ang Abbot upang pigilan si Sonda, ngunit isang suntok lamang ang tumamba sa kanya. Mabilis na lumik ng fire bridge si Sonda, pinalilibutan ng grupo upang unti-unting ubusin ang kanilang oxygen. Alam niyang hindi natatakot ang Abbot sa kamatayan, ngunit takot siyang madamay ang iba, kaya't hiniling niya rito na isuko na ang lokasyon ng mapa na kanyang hinahanap. Hindi aksidente na itinayo ng Abbot ang templo sa bundok na ito, narito ang mapa na matagal nang hinahanap ni Sonda. Sa huli, napilitan ng Abbot na sumang-ayon upang iligtas sina Lei at ang iba pa, kaya't dinala niya si Sonda sa isang rebulto ng Buddha, kung saan ginamit niya ang kanyang mukha upang buksan ang isang lihim na lagusan. Bago sila bumaba, ipinangako ni Sonda na matapos ang kanyang misyon, isasama niya si Bureau Chief Gaang upang salubungin ang Abbot sa kabilang buhay. Hindi pumayag si Lei, kaya't kahit sinubukan siyang pigilan ng Abbot, sinundan niya ang dalawang bumaba sa lagusan. Habang patuloy na nilalabanan ng mga tauhan ng Bureau ang hukbo ng mga halimaw, isang hindi inaasahang tagpo ang naganap, natuklasan ni Department Head Lin si Director Kiyu sa isang madilim na eskinita, hawak ang isang espada na nababalutan ng dugo. Habang tumatakbo si Bew upang tulungan ng Abbot, biglang dumating si Yongzia at tinanong kung nasaan si Lei. Nang malaman niyang bumaba ito kasama si Sonda, nag-alala siya dahil baka hindi na magtagal ang kalagayan ni Lei. Sa ilalim ng templo, kinaharap ni Lei si Sonda, na ipinaalam sa kanya na ang mapa ay orihinal na pagmamay-ari niya ngunit ninakaw ito ni Bureau Chief Gaang. Kaya't hindi niya ito ninanakaw ngayon, kinukuha lang niya ang dapat ay kanya. Muli niyang inalok si Lei ng pagkakataon, kung sasama ito sa kanya, ituturo niya kung paano gamitin ang tunay na kapangyarihan sa loob niya. Ngunit matigas ang paninindigan ni Lei, hindi siya kailanman susunod sa isang mamamatay tao at sunog bahay na kagaya niya. Dahil dito, nagpa siya si Sonda na sapilitang kunin ang kapangyarihang nasa loob ni Lei. Sa oras na iyon, dumating si Yongzia upang tumulong. Napansin niyang katulad niya, si Lei ay dinala rin sa bureau ni Gaang, ngunit nilinaw ni Yongzia na sumali siya sa bureau ng kusa. Wala namang pakialam si Sonda, mabilis niyang inatake si Yongzia. Sinubukan ni Yongzia na gamitin ang kanyang mga karayom, ngunit natunaw lamang ito sa apoy ni Sonda. Sa isang iglap, nasaktan siya ng matindi, ngunit ginamit niya ang kanyang mga puppet upang ilagan ang atake. Gumamit siya ng maraming illusion clones upang lituhin si Sonda, ngunit napuksa itong lahat. Napansin ni Sonda ang matabang lalaki na tumatakas dala ang mapa, kaya pinuntirya niya ito. Sa huling sandali, hinarang ni Yongzia ang atake, ngunit sumugod si Lei at siya mismo ang tinamaan ng nagbabagang apoy ni Sonda.
Dahil dito, nagising ang madilim na kapangyarihan ng matandang sorcerer sa loob ni Lei. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang boses ng matandang sorcerer, hinihimok siyang yakapin ang kapangyarihan sa loob niya. Sa pagkawala ng kanyang kontrol, biglang sumugod si Lei at buong puot na inatake si Sonda. Sa gitna ng sagupaan, tinanong ni Sonda kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang halimaw, ngunit hindi na kayang sumagot ni Lei, dahil tuluyan na siyang nilamon ng kanyang bagong anyo. Sa isang matinding suntok, pinatalsik ni Lei si Sonda mula sa bundok at diretsyong pinabagsak sa ilog. Ngunit hindi pa siya tumigil, pati ang matabang lalaki ay tinangkang atakihin ni Lei. Mabilis na pumagitna si Yongzia, ngunit itinapon lamang siya palayo. Sa kalituhan ni Lei, aksidente niyang tinamaan ang mapa, dahilan upang mabuksan ang isang bagong kapangyarihan sa loob niya. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang nabawi ang kanyang katinoan at napagtanto ang kanyang ginawa. Samantala, sa lungsod, na-overwhelm na ang mga department head sa dami ng halimaw, hanggang sa isang iglap, gumamit ng isang malawakang formation si Wumayan, pinupuksa ang lahat ng halimaw sa buong lungsod. Ngunit lumitaw muli si Sonda mula sa lawa, sa anyong isang dambuhalang naglalagablab na nilalang. Ang apoy niya ay sumusunog sa lahat ng nasa paligid, ngunit bago ito lumamon sa mga kasamahan ni Wenming, sumugod si Lei at hinarang ito. Nagawang ibabaon ni Lei sa tubig si Sonda gamit ang mga water tornadoes, ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Sinubukan ni Sonda na sumipsip ng enerhiya mula kay Lei, ngunit hinintay lang ito ni Wumayan. Sa sandaling sinimulan ni Sonda ang proseso, bigla siyang hinatak ni Wumayan, pinutol ang koneksyon, at isang bala ang bumaon sa kanyang ulo. Sa huli, naglaho si Sonda, at si Lei ay lumubog sa tubig. Sa kanyang isipan, nagpakita si Wumayan, nagbigay ng huling pagpipilian, pipiliin ba niyang yakapin ang kapangyarihan o talikuran ito. Tahimik na umalis si Lei mula sa MDO Bureau, habang sina Bureau Chief Gaang at ang abot ay hinayaan siyang pumili ng sarili niyang landas. Sa huling eksena, lumitaw si Lei, ngunit ngayon, puti na ang kanyang buhok at nagniningning ang kanyang mga mata, magpapatuloy ang kwento sa hinaharap.